Ang tanong, kung magbebenta ba ako ngayon, makakabawi ba ako sa aking gastos dito sa aking Hito Concrete Pan? Makikita natin ngayon mga paps kung ano ang resulta ng aking pag-aalaga ng hito sa loob ng 115 days. So may higit 3 buwan na to, gumastos na ako dito ng 16,700 dito sa ating pag-aalaga. Kasama na dyan yung fingerlings, patuka, saka yung gasolina sa aking water pump. So iyan muna na yung titingnan natin na expenses ko, then i-compare natin dito sa magiging harvest ko ngayon kung makakabawi tayo, kumita ba tayo o pwede ba tayong malugi dito sa ating concrete pan. So ginawa ko na dito yung the best ko. Ito pinapakita ko na sa inyo yung totoo. Hindi kasi ako pwede yung puro positive, yung i-inspire ko kayo ng i-inspire tapos mapasubo din yung mga kasama natin, yung mga first timer na mag-aalaga ng ganito. So ang ginagawa ko, meron talaga dyan yung comparison ng positive and negative dito sa ating fish pan para makita nung mga nagbabalak o kaya yung mga beginners kung ano talaga yung tunay na sitwasyon sa pag-aalaga ng ganito sa concrete pan. So ang gagawin natin, tatlo itong lagayan natin, small, medium, large. Isa-isa kong paghiwa-hiwalayin yung sizes. So kukunin natin kung ilang kilo o ilang piraso sa 1 kilo yung small size, ilang piraso sa 1 kilo yung medium size, ilang piraso sa 1 kilo yung large size, ilang piraso sa 1 kilo yung for sale size. 1.1, so bale 1 kilo 11 pieces yung ating small size. Tapos na tayo dito sa kabila, dito tayo sa kabila sa ating medium size. Dito tayo mag-sort. Ito mga paps yung ating for sale size. Tingnan natin yung average weight. Ito mga paps, 3 piraso, 1 kilo. Yung ating pambenta ngayon. 1 kilo. Palabak na ni Agdino. Agbalon dapat. Wala ko ito. Hey! Isupot mo nga nina na. Two point. Ha, ayan mga paps, bebenta na tayo. Habang nagsasizing tayo, tayo ay nagbebenta. Yan. Oh. May magaganda lalaki tayo mga customer dito. Ayan. Si Manang Ross yan. Ayan ang person. Si person. Ay, apo. Thank you. Wow. So yan mga paps, nakabenta na tayo ng 4 na kilo bale. Doon sa for sale size natin na 3:1. Bale, 3 piraso, 1 kilo yung ating for sale size. So ito mga paps, mag fast track na ako. Yung mga for sale sizes natin, kukunin ko na, lilipat ko na doon sa kabilang pond. Medyo hindi ko na papakita sa inyo kasi medyo natagalan na yung aking mga nakuhang nauna dyan. Small sizes sa medium, medyo ano na, kanina pa walang tubig. So fast track ko na kasi lilipat ko dito yung medium size kasi mas malaki to, 3x3. At papakita ko na lang sa inyo kung ilang kilo yung nakukuha ko na for sale size natin. Nine. Ayan mga paps, tapos na tayo dun sa ating for sale sizes. Nandun na lahat sila sa dalawang butas natin. So itong sosort natin dito ngayon ay mga large size natin. Gawin na natin large size, then
yung medium saka small size, pagsamahin ko na kasi nga medyo kapos ako sa butas ng panta. Dalawa na itong butas ko. So pagsamahin ko na yung medium and small, tapos dito yung large size, titimbayin ko lang kung ilan. Yan, at titimbayin ko na lang. So ito yung large size natin. Okay, 8.6. $24. Up siya. So ayan mga paps, 245, 1 kilo yung large natin. So natapos na. Makikita ko mamaya, ito-total ko yung actual na timbang lahat ng hito natin. So yan, pinapatubigan ko na yung mga fish pan natin para medyo makahinga naman na maayos yung ating mga alaga. So eto mga paps, gusto kong ipakita sa inyo yung actual na bilang o count head. Yung ating hito concrete pad na kanina ay nag-sorting ako. So ito yung bilang na ngayon. Ang inalagaan ko doon ay 1,000 pieces. Tapos tingnan natin after 115 days kung ilan yung nabuhay at ilan yung namatay. Saka yung sizes, binilang ko ng isa-isa para makita natin kung ano talaga yung actual na kalagayan ng aking fish pond. So ito, nakikita natin. Pasensya na at wala akong PowerPoint. Ito, 3 piraso 1 kilo. O, 3 piraso sa 1 kilo, 21 kilos. 4 na piraso 1 kilo, 56 kilos. 5 piraso 1 kilo, 24 kilos. 6 na piraso 1 kilo, 30 kilos. 7 piraso 1 kilo ay at saka 11 piraso 1 kilo. So, yan yung sizes. Ito ngayon kung ilan yung timbang. Bale, ito na yung for sale sizes natin. Ibebenta ko na ngayon yan. So, nag-a-average siya ng 63 pieces saka 224 pieces. So, iyan pa lang yung pambenta ko sa ngayon. Then, the rest, ito naman yung ibebenta ko after ng 4 months. Ito yung second series ng aking harvest. Ito ang target ko, 5 months. Ibebenta ko itong 5-in-1 saka 6-in-1 sa ngayon. Then, the rest, ito na yung ibebenta ko after 6 months. So, meron akong 3 series ng harvest. Ito yung 4 months, ito yung 5 months, ito yung 6 months. So, all in all, ang nabuhay sa aking mga alaga, from 1,000 pieces, ito yung total ng nabuhay. 798 pieces. Ito yung buhay after 115 days. So, yan yung total count natin. Lumalabas ngayon, kung 798 pieces ang nabuhay, ibig sabihin, 79% or more or less, sabihin na natin, 80% ng alaga ko ang buhay. Then, 20% yung namatay. So, 80% ang nabuhay, 20% ang mortality, which is not bad. Kasi talagang meron at meron talagang mamamatay. So, pasalamat ako na 20% lang ang mortality niya within more than 3 months. So, tingnan natin dito. Ito na yung sinasabi ko. 79.8 or nearly 80% ang nabuhay, 202 ang namatay, 20% ang mortality. Tingnan natin dito. So, as of now, 115 days. Ang harvest ko na for sale natin, 83 kilos. Ang bentahan, 150. So, 150. Ang total ng harvest ko ngayon ay 12,450. Ito yung sales ko ngayon. Pero as of now, ito naman yung expenses ko. 17,000. So, meron tayong variance na hinahabol ko pa na 4,550
na makukuha ko pa tayo ito sa second and third batch ng ating harvest. So, kung titingnan na natin dito sa figures na pinapakita ko sa inyo, ay doon sa first batch ng aking harvest ay hindi ko nakuha yung expenses ko na 17,000. Paano tayo nag-arrive ng expenses na 17,000? So, ito siya. Ang price ng ating fingerlings, 6,000, 1,000 pieces. Ang naipakain natin, 9,800. Ang gasolina ng ating water pump, 900. At saka yung asin na ginagamit ko, nakagastos din ako ng 300. So, total ng expenses ko within 115 days ay 17,000. Pero ang na-harvest ko lang ay 12,450. So, hindi pa ako nakabawi dun sa gastos. Ayan, kung titingnan naman natin dito, yung expectation natin. Yung first format natin, ang harvest ko, 307 pieces, 38%. So, ang natitira pa sa ngayon sa aking mga alaga ay 62%. So, mas marami yung natira kaysa sa yung nabenta natin in 4 months. So, iyan yung actual na pangyayari sa ating pond. Hindi natin mabebenta lahat ang ating mga alaga in 4 months. So, magkakaroon ako ng 3 series of harvest. Yung unang harvest ko, 38%. Pangalawang harvest ko, after 5 months, 37%. So, may matitira pa na pambenta ko sa 6 months. 191 pieces is 24%. So, yan, yung actual na pinapakita ko sa inyo na walang halong kabulaanan o yung kasinungalingan. Kasi gusto kong makita ninyo kung paano tumatakbo ang isang traditional hito farming. So, ito na mga paps, bibigyan ko kayo ng overall expectation ng ating pag-aalaga sa traditional concrete pond. Kung tayo ay nag-aalaga ng 1,000 pieces at meron tayong 80% na buhay, 20% ang mortality, magkakaroon tayo ng average total sales in 6 months na 30,000. Ito, more or less, dito tayo pupunta talaga. In 6 months, o yung total harvest natin, ito magiging benta natin sa 1,000 inalagaan natin, 30,000. Then, ang expected expenses naman natin, ay nagre-range tayo ng 20,000, more or less. Kung magsobra man ito, konti lang. Kung magkulang man ito, konti lang. So, ito yung average expenses natin. At ang ating kikitain in 6 months ay 10,000. So, yan. Kung ganyan ang kikitain natin in 6 months, sa alaga nating 1,000 piraso, ganito ang mangyayari. Ito yung kita natin na 10,000. I-divide natin sa 6 months. So, magkano ngayon ang kikitain natin per month? Kumikita lang tayo per month ng 1,600.60 pesos. Ito. Kaya na mag-decision mga paps kung etong 1,600 na to, after all nung stress natin, yung pagod natin, syempre yung oras natin, wala pa tayong dinededuct dyan ng mga labors, kung meron man tayong labors, kung kailangan pa natin magbayad sa ibang expenses natin, gaya ng pagpagawa ng concrete pond, yung kung may gamit tayong kuryente, ganyan, hindi pa natin binabawas dito. So, ibig sabihin yan, tingnan nyo kung worth it ba na tayo ay kikita ng 1,600 sa 1 buwan sa ating hito backyard farming. So, hindi ko kayo din discourage, pero kung gusto nyo talaga, ay eto malamang ang pupuntahan natin. Ako, ginagawa ko to para makita natin, para makita yung mga beginners kung ano ba talaga yung aktual na kalagayan ng pag-aalaga ng hito sa concrete pond. Traditional farming.
So kung meron tayong makita na ibang mga pamamaraan, ibang sistema na mas malaki ang kikitain natin, ay doon tayo pupunta. Pero as of now, ito yung may babahagi ko sa inyo kung ano yung naging outcome ng aking pag-aalaga ng hito. Pinakita ko na sa inyo yung totoo na kalagayan ng ating fish pond. Sa mga nagbabalak na mag-alaga sa ganitong sistema, traditional system, nasa sa inyo na po kung gusto nyong gawin din. At kung may na-inspire man ako na mag-alaga ng hito sa concrete pond, maraming salamat. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hanggang dito na lang muna. God bless us all. Merry Christmas and advance Happy New Year. Babus.